Okay, so ngayon mga kababayan, no, so hello pa. Sino bang mga bagong dating dyan bago tayo start, no? So si Vida Cardona, si Jun Castro, si Jordan G, si Jane Dianes Borgonio. Oy, oo nga pala, no? Maraming salamat pa sa nanonood ngayon. 500 tayo. Oo, nagulat ako doon. Oh, game. Tigil ko na nga to. Masakit sa tenga. Okay, game. So, kamusta po mga kababayan? So, mga kababayan, nalilito talaga ako, no? Streetwise. So, mga kababayan, ito mayroon akong tanong po sa inyo. So, alam naman po natin na sa history po talaga ng Pilipinas, talagang hindi talaga magkasundo yung Catholic Church at saka ang pamilya Marcos. Alam naman po natin yun. Alam niyo po yan, especially po kayo dyan sa mga pinanganak nung 1950s, 60s, 70s. Alam niyo po yan, na isa po sa mga naging dahilan ng unang EDSA People Power is si Cardinal Sin. 'Di ba? Yun, sino nakaalala dito sa mga loyalista talaga dito na si Cardinal Sin nagsalita na yung exact word hindi ko na maalala pero inuudyukan niya na mag-rally po sa EDSA noong 1986. 'Di ba? So syempre mga kababayan, no, alam naman po natin na ang mga rason nun snap election, nadayaan nga di umano, 'di ba? At saka yung pagkamatay nga po ni Ninoy. Ayun po yung naging trigger. Pero hindi po talaga matutuloy, no? Ako naniniwala po akong ganoon na posibleng hindi matuloy ang EDSA Revolution kung hindi po talaga nang-alam ang Catholic Church noong 1986. Especially nga po nung nanawagan nung nanawagan nga po itong si Cardinal Sin na parang ganoon, di ba? Yung parang naka-megaphone pa. Okay. So ganoon po 'yon. Pero mga kababayan, na nakakatawa kasi dito, bumabaliktad po kasi yung mundo. Madalas ganoon na po yung nangyari. Ngayon po, ang nakakatawa kasi dito, ang simbahang Katoliko po ngayon, ang isa ngayon sa mga kumakampi or nagbibigay ng suporta kay PBBM. Actually, mga kababayan, hindi naman po natin hinihingi na kampihan ng Catholic Church ang presidente. Ang hinihingi po natin lang sa kanila maging fair. Na which is okay na okay po ito. Kasi naman sa mag-rally kayo dyan. Kasi kayo ba, papayag ba tayo? Mga Katoliko? Mag-rally tayo kasama Iglesia ni Cristo. Sa Luneta. Mga iglesia! Woo! At mga Katoliko nagsanib puwersa para pamagsakay si Presidente! Woo! Diba? Oh. So sabi nga po dito sa balita sa Philstar. Okay. Bishop stress loyalty to Constitution, not personalities. Tama po 'yon. Maganda po 'yung sinabi dito ng mga bishop. 'Di ba? Kasi mga kababayan, no, kung tayo po nakatingin po tayo sa personalities, para na po tayong DDS nito. Ako nga sabi ko nga mga kababayan kung merong ebidensya po laban kay Presidente, ako maniniwala po ako. Kung merong ebidensya laban kay Martin, maniniwala po ako. Pero ngayon ba, ano bang nangyayari ngayon dito? Ang ebidensya nila kay Martin, bunganga, laway, mabahong bunganga ni Gutesa. Anong ebidensya nila kay kay PBBM? Oh. Yung ganun din. Si Saldico na hindi naman umuwi sa Pilipinas. O so sabi dito, tinan nyo to sabi dito. May mga napuyat do kagabi sa akin. So sabi dito, Metro Bishop urged the public not to resort to extra constitutional acts to solve the country's problem. Sabi, wag daw po tayong gagawa ng extra constitutional acts. Sumunod lang po tayo sa konstitusyon. Wala nang extra constitutional acts. Walang extra. In a pastoral letter released on Saturday, November 16, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, di ba? Archbishop na pala ito ng Maynila. Urge the public, including the police and the military, to uphold the rule of law. We must always adhere to the rule of law to resist any calls for extra constitutional means to solve our problems, Advincula's pastoral statement read. Di ba? Our loyalty must be to our country
and its democratic principles, not to persons. Ayan po yung ginagawa ng mga bobong mga DDS, mga kababayan. Hindi na po sila nakatingin sa batas, hindi na po sila nakatingin sa konstitusyon, nakatingin po sila sa tao. Kaya nga ang tawag natin doon, kulto. Mga kulto. Hindi ko alam ba't nagsama-sama kayong mga kulto. Hindi kasi, ang point dito mga kababayan, no? Kung tayo po ay nakatingin sa tao, wala na po tayo makikitang mali sa tao. Parang mga DDS, tingnan ninyo. Kung sambahin nila si Digong, akala mo walang pagkakamali. Di ba? Kung makatatay Digong sila, akala mo naman, mga asawa ng nanay nila si Digong. Yak! Nakapag-date yung nanay nyo kay Digong? Kaya tatay Digong yung tawag din nyo, yak! Kadiri naman tatay nyo si Digong. Well, ewan ko ba, no? Pero, well, ako palamura din ako, ha? Pero, syempre, akin, by expression lang yon. Tsaka, hindi naman ako presidente. Alam nyo, ganyan po naging baboy po yung Pilipinas dati, nung panahon ni Digong. Di ba? Naging naging normal po yung pagmumura. O, hindi, sa totoo lang. Sa akin okay lang minsan yung magmura, pag sobrang galit ka na talaga. Pag sobrang galit ka na talaga, yung galit ka na, magmura ka. Oo. Para mailabas mo yung galit mo. Minsan naging ekspresyon, ay putang ina. Parang okay lang yun. Pero yung gagawin ni Digong, yun naman ginawa ni Digong sa Senado. Yung mga putang inang pulis na yan, sabi ko sa kanila, mga putang ina ninyo, kasi mga putang ina ninyo, di ba? Yun po, sobrang kagaguhan po nun. In the first place, wala sa lugar. Pangalawa, di ba, nasa Senado, pagmumura-mura ka ng ganun. So, ano nangyari ng panahon ni Digong? Oh, naging bastos din po yung mga Pilipino. Di palagi ako nakasando, oh. Naging bastos din po yung mga Pilipino. Presidente nga, nagmumura eh. Dapat kami din. Oh. Well, sa akin okay lang yung pagmumura, walang problema sa akin. Kung sobrang galit ka na. Eh yun nga lang, nasa Senado ka eh. Yung mga putang inang pulis na yan, tinuruan ko yung mga putang inang mga yan. So ngayon, nako ba? Pero by the way, good job talaga yung dito, yung CBCP. Na, tingnan ninyo ang sinasabi natin dito, ito po ang totoong unifying president. Di ba, inasahan natin, di ba, na ang magiging president, ang magiging ka-unit team natin, mga DDS, mga sintu-sintu pala. Tapos ang ending pala nito, mga dilawan pa, unexpectedly, no? Di naman natin sinasabi na makipagbati tayo 100% sa mga dilawan. Pero, hindi po talaga magkakasundo yan. Mga loyalista, PBM supporter, mga dilawan, hindi talaga magkakasundo yan. Pero, mga kababayan po, no, ang point natin dito, ngayon po, nakakaisa po tayo na dapat may due process. Nakakaisa po tayo na dapat hindi bastos ang presidente. Nakakaisa po tayo na baliw ang mga Duterte. So, ang maganda dito, sama-sama muna tayo. Pag wala na itong mga hayop na to, away tayo ulit. Pwede naman ganon, di ba? Suggestion ko lang naman yon. Di ba? At least yung mga dilawan, mga kababayan, pag yan bumatikos, mapapaisip ka. Hindi, honestly yung mga dilawan pumipitik pa rin. Pero pag bumatikos yung mga yan, nga, no? Oo nga, papaganon ka eh. Pero yung mga DDS, pag bumatikos yan, wala silang ibang alam kundi bangag, adik, droga-droga. Tanga nga yan, tinan nyo, kapag may DDS dyan, unang-unang i-comment niyan, adik ka. Kasi wala po silang ibang alam kundi adik ka, bangag ka. Kasi ayun po ang tinuro ni Digong. So ngayon, tingnan natin to, no? Tingnan ninyo, yung dating magkaaway dati na Catholic Church at saka mga PBBM supporter at mga loyalista, hindi natin inaasahan na nagkaroon ng unity. Di ba? Ito po yung unifying president. Ito po si Mark Ramos, no? Yan. Ito po yung sinasabi nating unifying president, si PBBM po yun. Isipin mo, dekada-dekada na magkaaway na pagbati niya ngayon. Kahit Catholic Church na bumabati ko sa kanila,
kumakampi sa kanya ngayon. Oh. So next mga kababayan, tinan nyo to. Oh, okay, continue natin ha. Hindi po katulad dito, tinan nyo to. At least you get the point, no? Hindi ko na itutuloy yan. Hindi po katulad dito, itong ginagawa ngayon ng Iglesia ni Cristo. Panoorin nyo si Marcoleta, tinan nyo ha. Marcolelat. Na testigo na inaakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Gutesa. Siya lamang. Nung sinabing Orly Gutesa nagpalakpakan, ganyan po sila naku! Ganyan po sila ganyan po sila Orly Gutesa. Sinabi ni Marcoleta, ang pinaka-credible na witness, Orly Gutesa. Sobrang kulit ninyo. Ang kukulit ninyo. Ang kulit. Hindi kulto akala nyo kulto. Ang kulit ninyo. Isipin ninyo paano magiging, ito po yung pagkakaiba ng rally po ng Iglesia ni Cristo. Doon po sa sinasabi ng CBCP na nakatingin po sa personality kaysa facts. Di ba? Kasi mga kababayan, tingnan ninyo naniniwala kayo kay Orly Gutesa na never pong bumalik sa Senado. Never pong bumalik yung mukha niya para ipakita po sa publiko. At never na-scrutinize yung kanyang mga statement. Tapos maniniwala kayo. Oh, di ba? So ganyan po, ayan po pagkakaiba. Huwag po tayo tumingin sa personalities, huwag po tayo tumingin sa tao, nakatingin po dapat tayo sa mga facts. Especially sa Constitution. So ayan nga po sinasabi po natin. Di ba? Ito po yung sinasabi po natin na sinasabi ngayon ng Simbahang Katolika, no? Nawala. So parang kasi may DDS na nagko-comment. Nawala tuloy ako. At least you get my point. Di ba? Parang ayoko na ituloy yung video kasi alam niyo naman katangahan nito, di ba? Promise pala, sa, Premier, please, pamain, please, pamain. O sino pong bibili kay Marcoleta? Marcoleta, sino magmamain kay Marcoleta? Pamain. So yan, so ngayon mga kababayan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa statement nga po ng Iglesia ni Cristo, ng Simbahang Katolika. So kayo po ba, naniniwala po ba kayo na fair? Tulad ng sinabi ko nga kanina, hindi naman po natin hinihingi na kampiyan ng CBCP, si PBBM. Ang kailangan po natin dito, maging maging fair po sila. Di ba? So at least dito naging fair talaga sila. So sobrang ganda po nito. Okay? Yan na, so next topic po tayo. Okay, so bago po tayo mag-next topic, sino pong meron po akong binibenta dito. Ito po ay first hand but heavenly damage. Meron po siyang sariling meron po siyang flash na automatic at meron din pong di lang lalabas. Ang brand nito Marcobeta. Oy, bumili kayo ng Marcobeta. Marcobeta. Okay, pamain po. Pwede nyo rin gawing punching bag. O pwede nyo rin mura-murahin. O kaya, kunwari bad trip po kayo sa trabaho, galit kayo sa boss ninyo, iharap nyo lang po yung mukha niya, mura-murahin nyo po, no? Yan. Sino po mamamain dito? Okay, game. Next topic tayo. Okay, game. So, sobrang bad trip talaga kay Marcoleta, no? Bad trip talaga to eh. Okay, so, saan na ba tayo? Wait lang, ayusin ko ulit yung slide natin. Okay, so, saan na ba tayo? Yung first topic ko pala yung CBCP. First topic ko pala talaga siya.
Okay. So, ito, pag-usapan niya natin to. Okay. Kasi ngayon, mas marami tayong viewer ngayon, no? Kaysa doon sa live. Kahapon, ano lang ako kahapon eh. Ilan lang tayo kahapon? 400 lang tayo kahapon, di ba?